Itong mga unit 'no, pansin niyo mga ilang linggo ko na din pong, pino-promote ito. Ilang ilang linggo ko na nga din po or ilang podcast ko na nga din po talagang binibigyang diin itong mga ganitong property. Ito yung mga property na balang araw pag-aagawan mo talaga, pagkakaguluhan talaga. Siguro hindi lang na-appreciate ng iba kasi nga ang thinking agad natin talaga kailangan yung buo na. Kumbaga parang kung bibili ka ng property, kailangan yung talaga meron ng passive income, ganyan. No, may mga ganun tayong minsan mindset, no? Pero ako kabayan ka, updates, hindi pa ho buo. Etong si Ice Tower, hindi pa ho na tatapos itong Ice Tower. Sobrang mataas talaga yung tingin ko sa mga units na facing Mall of Asia and Manila. Sobrang taas talaga ng tingin ko sa project na yan. And kaya hindi ko sinusukuan. Actually, ilang beses na ako nagpe-penalty para lang mai-hold itong unit na ito sa Ice Tower. Nauna pa yung 2 bedroom, di ba? Oo, nauna pa yung 2 BR, pero naniniwala ako pag siguro ganun talaga, mahal mo yung unit na ino-offer mo, mahal mo yung unit na minamarket mo, ganun talaga siguro kabayan ka updates. Willing kang pumatay para lang sa unit na ito. Oo, andun talaga ako sa point na willing talaga akong sumugal because etong dalawang unit na ito sa na 1BR facing Mall of Asia, ito yung mga unit na talagang pag-aagawan talaga. Kaya nakipag-agawan talaga ako. Kahit ako nga po ay nagpe-penalty na. No? Kasi imagine kapag na-hold mo and then hindi nakuha or hindi napasukan ng reservation, maglalapse yung holding, i-hold mo ulit, tapos hindi ulit mapasukan ng reservation. Ayun, talagang ino-hold ko pa rin kahit na nagpe-penalty na nga po ako. Every time na ako po ay nag-check ng availability or ng portal namin sa SNBC, sine-check ko lagi yung mga property na may magagandang perspectives. Okay, kahit wala pa akong nakakausap para sa unit na yan, talagang hino-hold ko. Because, again, sabi ko nga kabayan ka updates, gusto ko balang araw kapag dumating yung time na na-turn over na yung unit sa kliyente ko. Pag nagtanong nga ang mga kaibigan nila sa mga kliyente ko kung sino nga ba ang pumili ng property na yan, yung consultant ko, si Justine ang pumili ng property na yan, ang iisipin ng mga kaibigan nila, kaya pala. Kaya pala ito kaganda yung unit na napili kasi si Justine pala yung pumili para sa'yo. So, yun ang objectives ko. Kaya sobra akong nakipaglaban talaga for these units. Okay. Natutuwa nga ako yung 2BR na benta agad. No, wala pang isang araw na benta agad yung 2BR. So, I am hoping and pray itong dalawang 1BR facing Mall of Asia, itong huling dalawang 1BR facing Mall of Asia, sana nga po tayo din po ang makahanap ng clients na, because again, etong dalawang unit na ito, sabi ko nga sa inyo, very premium, very special ang unit na ito. Konti na lang din ang ating facing Manila. 7 na lang po kabayan ka updates. 7 na lang ang facing Mall of Asia. Facing Manila po as of 9:30 ng gabi. Ayan. So, 7 na lang po ang ating mga units sa facing Manila. And while facing Mall of Asia, wala na po. So, yung dalawa po, naka-hold po sa akin. So, sana kabayan ka updates, ayan. Tignan nyo, aralin nyo po maigi. Huwag nyo isipin mismo yung sa yung sa balance. Kasi yung negosyo naman ang magbabayad, no, para sa inyong unit. Kung titiran nyo, isipin nyo talaga kung ito po ay plano nyo tirhan, isipin nyo talaga dahil syempre kayo nga po magbabayad. Pero kung kayo naman may plano magpa-Airbnb, huwag nyo isipin kabayan ka updates. Oo, huwag nyo isipin dahil negosyo po ito hindi naman kayo magbabayad ng monthly nyo sa bangko. Kumbaga negosyo ang magbabayad ng monthly nyo sa bangko mismo. Okay? So, no worries po. Andyan naman tayo. Baka tulungan po kayo someday. Kung plano nyo nga po ipa-Airbnb ang inyong unit,
Diyan po mismo sa Ice Tower, facing Mall of Asia.